niya yung kawalan ng flood control, no? Pero 6 na taon yung tatay niya sa gobyerno, no? Ano nangyari sa mga flood control doon, 'di ba? So, binabalatan niya yung master plan. Pero 6 na taon sila sa gobyerno, ano yung master plan ng panahon nila? Oh, ano ngayon? Ididarilto ka tuloy. Bago kasi kumuda, tingnan muna kung wala ba kayong pagkukulang. 6 na taon ang tatay mo. Pinagmalaki ang 119 build projects. Pagkatapos, 12 lang ang natapos niya. Biruin mo 11,340 daw ang tinapos ng tatay mo. Pero, bumagyo, hindi man lang natin maramdaman. Kahit sa panahon ng tatay mo, kapag bumaha, ang tagal mag-subside ng tubig. At least ngayon sa panahon ni PBBM, dahil sa 5,500 na flood control projects, at least bumaha man siya, pero ang bilis mag-subside ng tubig. Ang bilis humupa. Diba? So bago ka kasi kumuda, tingin-tingin muna, isip-isip ka muna. At nang hindi bumabalik sa'yo ang lahat ng mga kinukuda mo. Hindi ka ba napapahiya? Lahat ng sinasabi mo, nagbubumirang sa'yo. Yung sinabi mo na perpetuated power, ayaw umalis sa kapangyarihan. Hello, sino ba ang 27 years na sa Davao? Yung tatay mo. Pagkatapos, yung mga kapatid mo. Ikaw. Hinawakan nyo ang Davao ng ilang dekada. Ayaw yung pakawalan ang Davao dahil tinuturing nyo na nakaharian nyo. Kayo nagsisiga-sigaan dyan sa Davao. Hello, tingin-tingin din sa salamin. Sarap buhay kang palustay. Dapat bago ka sana tumira sa gobyerno, tinitingnan mo rin. Tapos reklamo ka pa. Kesyo yung sagaa. Kesyo hindi maganda yung hati-hati, pagkakabahagi ng budget. Hello? Hindi ka lang nabigyan ng confidential funds. Nagreklamo ka na? Sabi nga gano'n ng isang kongresista, noong ikaw pa ang DepEd Secretary, hindi ka naman nagre-reklamo tungkol sa DepEd. Pero ngayon nagre-reklamo ka na tungkol sa budget ng DepEd at meron ka pang drama na isa ito sa dahilan kung bakit ka nagbitiw. Ayaw mo ba kasi aminin na isa sa dahilan kaya ka nagbitiw, a major dahilan kaya ka nagbitiw ay dahil hindi mo kaya, ay dahil napapahiya ka, dahil palagi tayong kulelat sa PISA at ang daming problema sa DepEd na ang mga tao ay pinaghahanapan ka. Kasi nga, sabi mo diba, give me 100 billion budget and I will solve all the problem of basic education. Pero binigyan ka almost 1 trillion. Pero hindi mo naman na-solve. Kaya, tantanan mo kami sa pagsasabi na isa ito sa dahilan, kesyo yung budget, hindi napunta sa maayos, kaya ka nagbitiw. Tantanan mo kami. Ang daming problem sa DepEd, hindi mo naayos. Yung nga lang problem sa accounts ng mga illegal na pinapasara sa DepEd. Ano pa? Yung katiwalian ng past administration sa tatay mo, yung pagbili ng mga laptop, mga overpriced laptop, hindi mo nga sinolusyonan, hindi mo nga pinaimbestigahan dahil ba sa matatamaan ang administrasyon ng tatay mo? Yung problema sa ghost students, nung kinall out kayo, 12,000 pa lang, pero hindi mo sinolusyonan. A months later, naging 19,000 na. So, napaka-incompetent mo sa Ramaw. Plus, yung pag-uugali mo na hindi naman pang DepEd parinig-rinig, pa-tiktok-tiktok ng mga kalaswaan. Pwede ba? Tantanan mo kami. Kasi, ang katotohanan, taong bayan ang nagpursige na mag-resign ka. Isang beses nga lang kami nag-rally, Sara resign. Diba? Pagkatapos, ayan, nag-resign ka.
So, tantanan mo kami. Dahil hindi mo na kami mauuto at hindi mo na mauuto ang taong bayan sa mga sinasabi mong dapat nangunguna tayo, dapat ganito tayo. Hello? 6 na taon ang tatay mo. Hindi nyo nagawa. Nasubukan na kayo ng taong bayan. Nalaman na ng taong bayan kung paano kayo mamuno. At alam na ng taong bayan kung ano ang mga priority nyo. Ang mga priority nyo, EJK. Ang mga priority nyo, panay na lang mga war on drugs, na puro ganun. Eh, mas gusto namin yung war on drugs na makatao. Yung mga nagpupulburon, hindi chinuchugi, kundi pinapagamot sa rehab. At yung mga malalaking drug lords, yung mga talagang sindikato, tinitibag. Hindi yung pinoprotektahan. Eh, pwede ba? Spare us. Spare the Filipino people. We don't need a leader like you.